So, good day. Andito na naman tayo. Part 8. Tapos na tayo sa part 7. Then, gusto ko lang dugtungan yung part 7 kasi parang hindi ko na-explain or na-share sa inyo yung mga components or accessories ng elevated water tank, no? Dagdagan ko lang bago tayo pumunta naman doon sa storm drainage system. Okay? Baka nagtatanong ko bakit wala pang design, wala pa tayong calculation. No, kaya nga ito step by step, kasi umpisahan natin sa layout muna. Ano yung dapat gagawin bago mag layout, kasi ang calculation sa plumbing napakadali lang, 1 plus 1 lang yan actually. Tapos simple arithmetic lang yan, MDAS. Tapos basta marunong lang tayong gumamit ng tables and charts na laman ng revised national plumbing code natin. Okay, so yon, dugtungan ko lang yung yung sa elevated water tanks, yung accessories at components. Okay, so sa elevated water tank, ito yung mga, kasi may nakikita akong mga plano na naglalagay sila ng float valve, yung ginagamit sa ground tank. Hindi yon ang ginagamit sa elevated water tank. Ngayon, ito yon. So pag ito yung tangke mo, di ba? Tangke mo, elevated water tank, steel. So from the riser, okay, yung riser galing sa transfer pump nandito papunta dyan. So meron ka, as I have said, meron dapat isolation valve dyan, di ba? Kasi oras na sa servicing, maintenance, kailangan mo yan, kasi dalawang inlet yan doon sa tangke, kasi dalawang partition usually. So pag hindi mo kailangan to, yung isa, habang nagme-maintain ka nga, naglilinis, isasarado mo yung isa. Okay, tapos ito yung inlet. Ngayon kita mo, kung makikita mo rito, wala siyang float valve, di ba? Hindi float valve ang ginagamit diyan, kasi ang float valve mechanical yan. Although magsasarado yan pag napuno, umapaw, bagong umapaw, yung bomba paano? Under pa rin ng under yon, kasi dito lang yon, float valve lang yon. So ang ginagamit dyan is liquid float switch yon. May linya yan ng kuryente na merong mga sensor dyan, mga float. Okay, mga float na pag umapaw, paapaw na siya, mamamatay yung bomba. Pag bumaba naman certain level na nakaset yan, mamamatay yung bomba para hindi siya mag-overflow. Okay, so yun yung dagdag, kasi marami akong nakikitang mga plano na float valve ang ginagamit, tulad nung ginagamit sa ground tank. Okay, so hindi yan, liquid level float switch ang dyan, float switch ang ginagamit dyan. Okay, kasi hindi namamatay yung bomba kung float valve ang gagamitin mo. Under ng under, di sunog yung bomba mo, sarado yung linya. Okay, or sisirain niya yung float valve mo sa lakas ng transfer pump. So yon. Ngayon meron ding overflow yan, overflow. Okay, overflow, tapos overflow box, tapos yung iba naglalagay ng liquid indicator. So yan ang istura ng liquid indicator, clear glass yan. So dito pa lang sa labas, kita mo na kung anong level ng tubig. Okay, tapos course, sabi ko nga, dapat secured yung manhole, kasi mahirap na masabotahe dyan. Okay, anti-terror bill. Okay, tapos sa pangdagdag doon sa di ba napag-usapan natin, tingnan na, i-drawing natin ulit, secondary camera. Okay,
this is your yan yung elevated water tank mo. So meron kang riser dito, kasi yung riser dito yan, so meron kang air vent. Yan. Okay. So wala nang ano yan, wala nang float valve yan. Okay. So dalawa ang magiging down feed mo, di ba? So ang down feed mo, ito, say ang riser at saka down feed, isa ang pipe chase na dinadaanan, ito going up, ito going down. Okay, so meron kang isolation valve dyan. At the same time, yun na rin yung ito yung cold water riser. Ito naman yung cold water down feed gravity. So ito yung ang sabi ko nga, dapat yung residual pressure, so kung ito halos say nakapatong lang sa nilayo lang natin yan para makita yung layout dito. Actually assume to na halos nakapatong lang yung elevated water tank natin doon sa deck, roof deck, diba? So ang ano natin dyan, ang residual pressure, halimbawa eto yung last floor roof deck yan, tapos let's say 35, ito pang 36 yan, 34, 33, so 32. Okay, ngayon at assume natin na 3 meters per floor. Okay, 3 meters per floor. Yan, 3 meters per floor. So ang down feed natin dito yan magsisimula sa 4th floor from the top. So meron kang lavatory, tapos meron kang water closet, meron kang shower. So usually shower, ang head is 2 meters from the floor, so meron kang 1, so that is 10 meters. So ang recommended residual pressure kasi dito sa high spot, ito yung pinaka ano mo, discharge mo, dapat nasa 15 psi, di ba? So 15 psi is equivalent to, let's say, 34 point something plus feet. So ito halos nasa ano to, 10 feet times 32, this is 32.8 feet. So malapit na yan dun sa 15 psi. So ito yung shower dito, maganda ng bugan yan, hindi mo na kailangan i-boost yan. So ang down feed by pressurize, maglalagay ka ulit ng header, okay? Tapos meron kang bomba, di ba? Bomba. Tapos ito yung discharge mo. Yan. Tapos meron kang bladder tank, okay? Yan. Another manifold yan, okay? Manifold. Ito yung suction header ng pressurized down feed. Okay. Ito yung down feed na pressurized, cold water down feed pressurized. Ito yung magsusupply doon sa 3 floors. Basta ang kukunin mo at least 15 psi equivalent to 34. Yan yung gravity. Tapos yung upper floor niyan depende doon sa height ng per floor. Ito assume lang natin na 3 floors, 3 meters. So yun yung pressurized. Ito yung cold water down feed pressurized. Okay? Ngayon sabi ko nga, tulad ng ginawa natin sa ground tank,
Although yung sa ground tank kasi pag malaking building na, hindi na advisable yung bypass line. Pero dito dapat may bypass line ka kasi 3 floors yan. Pag nasira yung bomba, aside from yung mga ano natin dito, napag-usapan natin regarding doon sa servicing nito, paglilinis, pag nasira yung bomba, worst scenario, meron ka pa ring supply at least doon sa 3 upper floors na kahit by gravity na lang siya kasi sira na nga yung bomba, at least kahit papano meron siyang tubig kahit hindi na malakas. Magrereklamo yan. Okay, so maglalagay ka ng bypass. Okay, so saan ang bypass nito? So kung ito yung header, ba, pwede mong ikabit yan dito, sasarado mo lang yan. So pwede mong ikabit yan ditong bypass. Okay, i-extend mo itong header na to, pwede mong i-bypass yan dito. Okay, so again, isolation valve, check valve, isolation valve. So pag nasira yung bomba, okay, sasarado mo lang yung sa suction manifold nya at the same time equalizing manifold, sasarado mo lang yan. Sarado mo tong sa bomba, yung check valve, gate valve to, sarado mo yan. So pwede mo lang tanggalin tong bomba, worst scenario na para pa-repair. So ito i-open mo. So dito siya dadaan. Okay, ito lang pala isasarado mo. Ito open yan kasi dito siya dadaan. Okay, ito open yan. Ito yung sa bomba lang ang isasarado mo para dito siya dadaan. Okay, sarado na rin yan, hindi na rin babalik yung kuan. So dito siya dadaan, at least meron pa rin siyang sa tawag dito, meron pa rin siyang tubig kahit hindi na pressurized kasi nga nasira yung bomba. Okay, so yun. Ngayon pagdating sa sizing nito, down feed, riser, okay, isa-size up natin yan later. Layout muna tayo. Okay, layout muna tayo. Ano yung paano, kasi hindi ka pwedeng mag-size up niyan hangga't wala kang layout. Hindi ka pwedeng mag-sizing niyan yung mga piping na yan hanggang wala kang layout. Layout mo muna yan kasi i-add-on mo yung mga load niyan, water supply fixture units. Okay, so bago ka naman makakuha ng ng capacity ng pump, yun din layout pa rin. Ano yung sinusupply niya, paano ano yung kung wala kang layout. Okay, hatiin mo ba, bubuo mo pa. So yun yung idea dyan. Okay, so ngayon tapos na tayo sa water supply distribution system. From yung layout pala nga at saka yung necessary tawag dito, mga tips kung paano i-layout, ano yung dapat gagawin. So later, pagkatapos natin dito pag-usapan sa mga layout na yan, doon naman tayo sa sizing. Okay, so yon. Balik tayo sa dito tayo sa storm drainage system naman. Okay, storm drainage system. Ngayon, umpisahan natin sa from kung roof yan, deck drain ang tawag dyan. Deck drain ay deck dome type or yung traffic type. Ito yung tulad nito, deck drain. Okay, deck drain dome type yan. Siguro hindi dinadaanan ang lugar na to, prepared to yung dome type pag hindi dinadaanan ng tao kasi mapapatid yan. Pag dinadaanan ng tao, yung flat type na deck drain. Pero ito napapansin ko kasi to nag-layout. Okay, ito naglalagay sila ng ceiling clean out doon sa storm drainage nila. Storm drainage to, deck drain, then storm drainage to papunta sa downspout. Yan.
Downspout yan, downspout, yung kulay pink na yan. Okay? Ngayon, naglalagay sila ng clean out dito, ceiling clean out. Sino ba namang tangang tubero dyan? Halimbawa, nagbara yan, pupunta, kakatok siya doon, unit yung ilalim yan. Unit yung ilalim yan. Anong silbi ng clean out na yan, di ba? Bakit ka pa naglalagay ng ceiling clean out? Kung gusto mo, i-floor clean out mo, deck clean out, di ba? Pero hindi, actually para sa akin na sentido common lang, hindi mo kailangan yan kasi your deck drain is considered as clean out na yan. Tatanggalin mo lang yung strainer dyan, sundutin mo sa ibabaw, ang maintenance dito sa taas, mas madali, di ba? So, this is nonsense actually. Ano lang natin yung location or clean out requirements na in every do sa dulo daw ng pipe dapat may clean up, pero wala to parang walang logic. Okay, so yun, iwasan natin to. Pagtatawanan tayo nito, daming ceiling clean out, wala namang access, anong gagawin mo dyan? Always remember that clean out, one of the ng clean out is it should be readily accessible ba yan? So yun yung sinasabing natin na unnecessary. Okay, makapag-layout lang wala namang silbi. So yun, ngayon may tanong ako pag tawag dito, since paano ba mag-calculate ng sizing ng storm drainage, di ba? Ito yung table natin sa Revised National Plumbing Code of the Philippines. Ang problema dito, napakagulo, hindi ko maintindihan. May kulang o may mali sa pagkakopya natin nito sa Uniform Plumbing Code. Tanong ko, naintindihan nyo ba to? Hindi. Ang ginagamit ko, hindi ito kasi magulo, naguguluhan ako. Ang ginagamit ko is yung, although halos pareho lang, hindi ko lang malaman kung tawag dito, ni run off nila, tinama nila sa so tapos hindi maintindihan kung nasaan yung rainfall intensity dyan at saka nasaan yung pipe size. Okay, so ang ginagamit ko yung Uniform Plumbing Code. Yan, Uniform Plumbing Code na table. Anyway, we will discuss this one later kung paano gamitin. But ang importante kasi rito, medyo malinaw ito, yung rainfall intensity, kung makikita nyo, palakihin natin. Yan yung 1 inch per hour, yan yung rainfall intensity. Tapos ito yung sizes ng pipes, okay? Column 1. Tapos ito ang kagandahan itong sa Uniform Plumbing Code, may flow in gallons per minute kasi kailangan mo to pagdating doon sa basement, kung merong isa-size up na sump pit at saka yung capacity ng sump pump, kailangan mo tong flow rate na to in GPM. So maganda tong gamitin yung Uniform Plumbing Code. At saka itong mga ano dito, yan yung maximum allowable horizontal projected drop area. So yun yung anyway, pagdating sa design, wag sa sizing na, gagamitin natin ito, i-share natin ito kung paano gamitin. Ngayon may tanong ako, saan pwedeng gamitin ang DDoS na downspout at saka detress? Kasi napapansin ko pag nakakita tayo ng gutter or deck drain, lagay ka agad tayo ng downspout na detress ka agad. Pwede namang DDoS
Pero saan, kailan pwedeng gamitin ang DDoS at saka D3 na downspout. Okay? So, yun yung may technical diyan dito na makikita natin. Pag-usapan natin yan pagdating dito. Darating tayo diyan sa sizing ng downspout, ng storm drain system. Okay? Ngayon, isang problema rin sa layout. Actually mas mahirap para sa akin mas nakakalito i-layout ang storm drainage system, yung downspout, kaysa doon sa sanitary. Alam mo kung bakit? Ang sanitary kasi usually ang architect naglalagay na ng mga pipe chase. Alam na nila kung saan nila ipepesto, lalo na yung mga eksperyensyado na. So, wala ka ng problema gaano. Pero itong downspout, kadalasan na nakakaligtaan. Kita mo yung mga building natin, ang gaganda. Tapos may balcony, may ledge. Tingnan mo, naka-expose yung mga downspout. Kasi hindi nabibigyan ng pansin. Dapat, kung ayaw man nila ng eyesore, ayaw nila ng may exposed na tubo, kung i-embed mo naman yan sa mga column, hindi naman papayag ang structural engineer. So kaya ang nangyayari, nagiging na-expose tuloy. So kung nabibigyan ng space yan, yung mga downspout, nagkukolekta ng mga balcony drain saka ledges, may itatago natin yan. Madali lang yan. Pag nakita ng tubero yan, hanapan ng ng paraan. Okay? So, yun yung nakikita ko sa mga plano natin. Okay. Ngayon, pagdating sa basement, okay, kasi may basement, ano yung mga dapat tingnan? Okay. So, usually, pag may basement, tulad nito, basement, meron kang perforated pipe sa labas ng shear wall mo. Okay? Kasi yan, may nagsisip yan dyan, baka kumatas yan doon sa pag medyo ampaw-ampaw yung shear wall mo or retaining wall mo, lulusot yung tubig dyan. Okay? So, tapos meron tayong mga detalye diyan. Ano ang paano maglagay ng perforated pipe sa labas. Ito, meron tayong detalye rito. Ito hindi ako sang-ayon. Hindi ko gawa to Hindi ako sang-ayon na yung perforated pipe mo doon sa basement. Okay? Ito yung retaining wall, ito yung pinaka basement. Ito na yung let's say lupa na yan, lupa. Okay, lupa na rin to. Dapat ito below the slab. Kung itong slab ng lowest slab, dapat itong perforated mo, yung peripheral perforated pipe. Ito kasing peripheral perforated pipe, kung merong mga seepage dyan, kukolektahin niya yan dyan, tapos ipapasok yan doon kung saan yung location ng sampit dito sa loob ng building. Okay? So, dapat ito nasa baba ng slab. Okay? Tulad nito. Yan. Makikita mo rito, below the slab ang perforated pipe, yung subsoil drain ang tawag dyan, dito sa labas at saka sa baba ng slab. Okay? Yan yung tama para sa akin, at sang-ayon naman may na-research sa to. Ito nga ang recommended nila na perforated pipe. Okay? So, yon. Saan ba yun? Okay. Ngayon, meron din akong nakikita, siyempre perforated pipe yan. Meron akong nakikita na nasa ibabaw yung butas. Para sa akin, ang tama is nasa ilalim yung butas, kasi ang principle or properties ng tubig will
will seek its own level. Sa taas, ladagay mo na yan sa baba. Pag na-saturate na yung lupa, napuno na ng tubig, saka yan aakyat. So ito yung butas aakyat, dito papasok para hindi siya umapaw. Kasi ang purpose lalo na sa ito, perforated pipe sa slab. Okay? Makikita mo rito. Yan ito, yan yung perforated sa slab. Okay? Tapos ito yung detalye. Okay? Yan. Ito, tingnan mo to. Bakit sa taas? Kasi para sa akin mali. Dapat sa baba. Kasi which will seek its own level. Bababa mo na yan. Pag na-saturate na yung lupa rito, saka papasok yan dyan dito sa baba. Then siyempre may butas na, may space na, lalagay na yan doon, maghahanap na ng level yan, papunta doon kasi ito papunta sa sampit yan. Okay, makikita mo rito yung layout yan, papunta sa sampit. Ito yung location ng sampit. Tapos yung perforated pipe dito rin pumasok sa sampit. Saka meron kang sump pump dyan. Pag meron kang float switch dyan na pag bago umapaw, babaha yung basement, aandar na yung sump pump mo. Okay, so yun yung mga ito. Tapos yan, meron yang babalutin mo yan ng filter cloth. Okay, para hindi pumasok yung lupa, mga graba. Then bago mo ano ka ng bakil material na graba-graba. So yun yung installation ng perforated or subsoil drain. Okay, so yun yung mga dapat tingnan. Okay, ngayon pagdating naman sa wala rito. So hanapin muna natin sorry. Then i-discuss din natin paano pag-size up ng sump pump. Okay? Ano ang load ng sump pump? Hindi yan mata-mata, hindi yan standard detail ang size niyan. Okay? May depende sa flow rate yan in gallons per minute. Tapos yung may time, makukuha mo yung volume. Okay? Di-discuss din natin yan paano pagkuha. Then kukunin din doon sa capacity ng sump pump, di-discuss rin yan natin later. So balikan natin yung ano ang magiging possible load dito sa sump pump. Okay? Ngayon, meron kang rampa. Okay? Dito, open yan. So, consider this as projected roof area. So, using the rainfall intensity, then projected roof area, then makukuha mo yung flow rate niyan using this table, di ba? May flow rate ka, may rainfall intensity ka, mayroon kang projected roof area. So makukuha mo ngayon yung gallons per minute. Okay? Ngayon, ang mahirap dito yung seepage. Hindi mo alam kung gaano kalakas ang seepage diyan. Okay? Kahit saan ka dati tumitigil ako pag may nakita akong basement sa plano, parang tinatanggihan ko na yung design kasi ano ang loading ko, hindi ko alam. Nagbasa na ako ng mga comics, nanonood na ako ng telenovela, yung mga Korean telenovela. So hindi ko mahanap kung saan ako kukuha ng loading dito sa seepage. Tinext ko na si Madam Auring, pinahulaan ko na doon sa bolang kristal niya, hindi ko makuha.
So wala akong paano pagkuha mo ng capacity ng 10 hula, mahirap 'yon. Mamaya masobrahan mo, baka batukan ka ng owner. Kung maliit naman, baka pag bumaha mas lalo kang pabaril ka ng owner niyan. Kulang ka pala ng capacity ng bomba mo. So yun i-share din natin yan. Meron tayong nabasa, recommended flow rate depende on the tawag dito, on the type of soil assumption, which is through research, through the experience of the author of the book. Okay naman, wala namang problema. Okay, so yon, pag-usapan natin yan pagdating sa design. Ang inaano ko lang muna dito is paano natin i-layout, ano ang i-consider natin sa calculation natin pagkuha ng mga capacity, pipe sizing nitong under drain. Sinasize up yan, consider as this piping as storm drainage piping. Then one of the factors that considered is tributary area and rainfall intensity. Okay, so yun, kailangan natin i-size up ng tama yan or malapit sa katotohanan. Okay, so dito lang muna, basta sundan nyo lang ako, subscribe, then paki-share doon sa mga kaibigan nyo na meron ditong libre na learning para makatulong tayo sa iba. I-share natin sa mga kaibigan natin. Then again, from 1, 2, 3, 4, part 1, 2, 3, 4 hanggang 8 na tayo ngayon, pang 8 ito, mag-post kayo or mag-comment kayo doon ng email ad niyo kasi may nakatokang mga e-book yan, bawat part. Isi-send ko yan sa inyo. May mga nag-post na inipon ko lang para minsanan ng send. Pero kung hindi, dito ka lang sa part 1 naglagay ng email ad mo, wala sa part 2, wala kang e-book para sa part 2. Okay? Yung nakatoka dyan. So yon, maraming salamat po. So next is pag-usapan natin yung sanitary drainage system. Okay, sanitary drainage system, paano naman siya, ano dapat i-consider. Okay, ano yung mga dapat bantayan, titingnan. So layout muna tayo, then yung i-consider na rin, bawa merong toilet, tulad nito may toilet sa basement, saan pupunta yan? Siyempre sewage ejector pit, paano pag size up ng sewage ejector pit, paano pag size up ng sewage ejector pit pump. So yun yung next natin sa calculation. Madali na lang yun sa calculation. Ang pinakamahirap kasi para sa akin yung layout, yung para bang unang tingin mo pa lang sa architectural plan, alam mo na kaagad kung saan mo palulusutin yung mga tubo. Okay, madali, mabilis ka makapag-layout. Okay, so good day, and just subscribe Mamang Tubero YouTube channel. Salamat po.